Ayan, praise the Lord. Welcome back again dito po sa ating programa sa Gospel Force sa pagbibigay ng kasagutan po mga kapatid sa ilang katanungan patungkol po sa Biblia. Ayan po, so doon po sa ating reels ay nagtanong po tayo doon kasi po mga kapatid, starting from episode 51, i-open po natin ang katanungan para po sa lahat ng mga gusto rin pong sumagot. Ayan, at babasahin natin yan. Pipili po tayo ng mga babasahin doon sa mga video po natin na katulad nito po mga kapatid. Ayan. So, sa katanungan na sinasabi doon, ang speaking in tongues daw at prophesying ay magkapareho lang. Sabi ng iba na kapag mayroong nag-speaking in tongues at mayroong nag-interpret ng tongues, ang tawag daw doon ay prophesying. Kumbaga, ang iniisip ng iba na kapag nag-prophesy, nag-manifest ang prophesying is through speaking in tongues rin. Yan po ang pagbibigyan nating linaw mga kapatid at kaibigan sa oras na ito. Ayan, dito po sa 1 Corinthians chapter 12, and balikan po natin mga kapatid, meron po tayong tinatawag the 9 gifts of the Holy Spirit. Ayan, sabi ko nga mga kapatid sa mga last video natin, marami pong uri na speaking in tongues sa Biblia. Ayan. Una, in the book of Acts chapter 2, ang speaking in tongues po doon mga kapatid at kaibigan, ito po ay hindi gifts, but ang speaking in tongues po doon mga kapatid, ito po ay initial sign that you receive the Holy Spirit, na natanggap mo ang banal na Espiritu. Na ito ay sign, mga kapatid, na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na kapag ang tao po ay maipanganak sa Espiritu, na mayroon kayong maririnig. John chapter 3 verse 8, and the Spirit breathes and you hear its voice. Kaya nga po mga kapatid sa Acts chapter 2, always pong sinasabi doon na they spoke in tongues, sila ay nagsasalita mga kapatid, as the Spirit gave utterance. Ayan po ay sign mga kapatid at mga kaibigan na palatandaan, initial sign. Hindi na natin sinabi mga kapatid na ito ay kabuuang sign. Of course, marami tayong mga abiding signs like gifts of the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit mga kapatid. So marami po yan. But we are talking about the initial sign, yung kauna-unahan pong sign. Ayan. And then, when we talk about 1 Corinthians chapter 12, ang speaking in tongues po doon mga kapatid na pinag-usapan, ito po ay tinawag mga kapatid na gift. Kumbaga, ito ay ibinigay sa church mga kapatid na ito ay for the edification of the church. So, ibinigay po ito sa church to edify po the church po mga kapatid at kaibigan. So, ano naman itong meron din po tayong tinatawag dito po sa 1 Corinthians chapter 14, itong speaking in tongues, ito mga kapatid, dalawa po ang pinatutungkulan. Yung isa dyan, yung tinawag na praying in tongues or yung sa private life mo, alam mo, nanalangin ka mga kapatid. Ang isa dyan ay tinawag na the gifts. Ayan, pinaliwanag ni Pablo. So, ang ibig po sabihin mga kapatid, kailangan po nating tingnan ang bawat konteksto po ng Biblia. Ayan, ano bang palatandaan na ito ay sign of the, na matawag natin ang kanyang speaking in tongues ay it is a sign of the that you receive the Holy Spirit. Una mga kapatid, kung siya po ay kauna-unahang mga kapatid na tinawag na nag-speaking in tongues. Ayan, sa akin mga kapatid, actually wala pa akong knowledge about speaking in tongues. Ayan, when I received the Holy Spirit, nagtataka lang po mga kapatid ang aking mga kasama. And then, ano bang pangilanlan na ito ay matawag na belong siya sa 9 gifts of the Holy Spirit na speaking in tongues? Kasi isa doon sa 9 gifts of the Holy Spirit po mga kapatid, ito po ay tinawag na speaking in tongues, the gift of tongues. Ayan, magkaiba po yung dalawa. The initial sign na speaking in tongues and the gift or tinawag na the gifts na binigay sa church na 9 gifts of the Holy Spirit, at isa doon mga kapatid yung speaking in tongues. And paano ba natin malaman na ito ay gifts? Okay, in the book of 1 Corinthians chapter 12, malaman po natin mga kapatid na ito ay gifts. Ang purpose nito is to edify the church, at mga kapatid, isa lang po ang palatandaan. Mayroon po siyang interpretation of tongues. Ayan. Always po yan nagpa-partner yung speaking in tongues, which is I'm talking to the gift of tongues and the interpretation of tongues. So, anong ibig sabihin? Every time po may nag-speaking in tongues in the church, and then may nag-interpret, ang kanyang speaking in tongues, tinawag yan na gift of tongues and then interpretation of tongues. So, anong purpose niyan mga kapatid? Bakit po may interpretation of tongues? Because the gift of the Holy Spirit, itong 9 gifts of the Holy Spirit, ibinigay ito sa church for the edification, pagpatibay sa church, sa iglesia po mga kapatid. So ngayon, ano bang ibig sabihin? Kung wala po yung interpretation of tongues, yung speaking in tongues wala siyang interpretation, ay hindi po yan matawag natin the gift of tongues. Maybe, matawag natin mga kapatid na praying in tongues, or yun ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 14. Mamaya babasahin natin yan mga kapatid. So anong ibig sabihin? So ang 9 gifts of the Holy Spirit, binigay ito to edify the church.
Paano natin malaman mga kapatid? Because of interpretation of tongues. Kaya matawag natin na ito ay gift of tongues. Ngayon, kung nag-speaking in tongues na walang interpretation, hindi po natin matawag na gift of tongues dahil nga po, sabi ni Pablo, kung walang interpretation, hindi po na-edify ang church. Okay? Tingnan po natin mga kapatid. The 9 gifts, taruhin po natin, ang 9 gifts of the Holy Spirit, ibinigay ito sa church para sa ikatitibay ng iglesia, hindi sa iyong pang sarili lamang. Ayan. So kung sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 14, kung walang nag-interpret, let him keep silence. Okay? Hindi po stop mga kapatid, kundi siya po ay silence, ibig sabihin, hinaan lang niya ang kanyang sarili at makipag-usap siya sa Diyos between him and God. That is to edify himself, not the church. Okay? So, ang 9 gifts of the Holy Spirit, it always partnered with yung speaking in tongues, partner po yan palagi ng interpretation of tongues para matawag natin na belong siya sa 9 gifts of the Holy Spirit. Okay. So, ano naman itong prophesying? Itong prophesying mga kapatid is it doesn't need interpretation. Okay? Yan po ay kakaruhin natin mga kapatid, lilinawin natin kasi maging sa ating kasamahan ay mayroon pong ganitong mga paniniwala ng prophesying at speaking in tongues ay pareho lang. Ang ano lang daw nila pag ang speaking in tongues pag nagkaroon ng interpretation, ang tawag daw doon prophesying. Hindi po mga kapatid. Unang-una, we have 9 gifts of the Holy Spirit. Kung pareho lang yan, hindi na yan 9 gifts. Tingnan natin na sa 9 gifts of the Holy Spirit, isa doon yung prophesying, speaking in tongues, and the interpretation of tongues. Ngayon, kung speaking in tongues lang daw at walang interpretation of tongues, yan ay speaking in tongues lang, hindi na matawag na prophesying. So ang ibig sabihin mga kapatid, kung nag-speaking in tongues lang walang prophesying, walang interpretation of tongues, magiging ano na lang mga kapatid, ilan na lang? Maging 7 na lang mga kapatid, hindi na 9. Kasi nga hindi na matawag na mayroong prophecy mga kapatid kasi walang interpretation of tongues. So mali po mga kapatid. Kaya dito tinawag po itong the 9 gifts of the Holy Spirit, mayroon po silang sarili talaga mga kapatid na tinawag na manifestation. Okay? So dito mga kapatid, kaya po 9 gifts. So ang speaking in tongues, mamaya babasahin po natin ang Biblia. Ang speaking in tongues at prophesying ay magkaiba po mga kapatid. Ang gift of tongues na tinawag sa 1 Corinthians chapter 12, kailangan ng interpretation, but the prophesying hindi kailangan ng interpretation. Anong ibig sabihin mga kapatid? Okay? Dito tayo sa 1 Corinthians chapter 12, chapter 14. Ayan, basahin po natin mga kapatid. Sa verse 2, sabi niya, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi isa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. So sabi dito mga kapatid, for he that speaketh in a known tongue, speaketh not unto men. Hindi siya nagsasalita doon sa mga tao, kundi sa Diyos. Ayan. So ang tinutukoy po ni Pablo dito mga kapatid, yung tinatawag natin na speaking in tongues in our, in ourselves mga kapatid, na tinawag natin the praying in tongues. Ayan. Sa verse, but he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. So anong ibig sabihin? Sabi niya, ang speaking in tongues lang alone ay hindi siya nagsasalita sa tao kundi sa Diyos. So sa kanyang sarili lamang kasi wala nga nakakaintindi ng mga kapatid. Pero sabi ni Pablo, yung prophesying ay nagsalita siya sa mga tao to edify, for the edification, exhortation, and comfort. Anong ibig sabihin? Ito po ay literal mga kapatid na naiintindihan na our own language. Kung ang speaking in tongues ay pagsalita ng iba't ibang wika na hindi natin maintindihan, ang prophesying, ito po ay naiintindihan mga kapatid. Kaya po magkaiba talaga. Hindi po pareho ang speaking in tongues at saka prophesying. Dito mga kapatid, ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili. Tingnan natin mga kapatid. Kanina sinabi natin na ang speaking in tongues sa 9 gifts of the Holy Spirit, ito ay edification of the church, not of himself. Okay? Sabi dito mga kapatid, ang purpose nito is to edify the church. Pero dito ang sinasabi ni Pablo, ang speaking in tongues na tinutukoy niya ay yung tinawag na praying in tongues sa kanyang sarili ay to edify himself. But he that prophesieth edifieth the church. Bakit naging edify sa church? Kasi nga po kayong prophesying is naintindihan po yun doon sa mga tinawag na mga believers. So kung baga ang prophesying mga kapatid, halimbawa kung Bisaya ka, nagbibisaya na naintindihan ng lahat. Kung Tagalog ka, nagtatagalog. Or sa atin kasi sa Pilipinas ay meron tayong halo na lengguwahe. It's either English, Tagalog, or Bisaya, or ano pa man yan.
basta mga kapatid, in the congregation, naiintindihan po yan. Yan po ay tinawag natin na prophesying the direct message from God in our own native language po mga kapatid, or dialect. Ayan. So, paano naman naging edification ang speaking in tongues? Hindi nga siya naintindihan. Paano natin masabi, Brother BJ, na yung 1 Corinthians chapter 12 is yung speaking in tongues doon, edification para sa church, hindi nga naintindihan, sabi ni Pablo. Yung speaking in tongues mga kapatid na para sa church is may kasama po yung interpretation of tongues para po ito maiintindihan. Basahin po natin mga kapatid dito po sa verse 5 ng 1 Corinthians chapter 14. Sabi dito na ibig ko sanang kayo'y lahat ay magsalita ng mga wika, datapwat lalo na ang kayo'y magsipanghula. Okay? At lalong dakila ang nanghula kaysa nagsasalita ng mga wika, maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesia ay magpatibay. Okay? Intindihin natin mga kapatid. Paano ba naging edification ang speaking in tongues kung mayroong interpretation of tongues? Tingnan natin sabi dito sa verse 5, for greater is he that prophesieth, mas dakila yung nagprophesy. Bakit? Kasi naintindihan agad. Kaysa, dito mga kapatid? Than he that speak with tongues. Okay? Kasi nga, yung speaking in tongues ng mga kapatid ay for the edification of himself. Pero paano ba itong maging gift mga kapatid na tinawag natin yung gift? Maliban na lamang, except he interpret that the church may receive edifying. Ayan, edification. So, dito sa paraan na ito mga kapatid, ang speaking in tongues, kung may interpretation of tongues, that is belong to the 9 gifts of the Holy Spirit for the edification of the church po mga kapatid. Hindi silang sa kanyang sarili, kundi sa church. Okay? Verse 6. Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you by revelation? Sabi ni Pablo, kung pupunta ako dyan sa inyo na mag-speaking in tongues, anong makukuha nyo? Diba? Maliban na lamang kung ako ay nag-speak ng revelation, ng knowledge, or by prophesying or by doctrine. So dito mga kapatid, maintindihan natin na yung prophesying is directly naintindihan yung message. Yung speaking in tongues, hindi po mga kapatid. So, kung nag-speaking in tongues ka lang alone without interpretation, it is edification to yourself. But kung meron niyang interpretation, that is edification to the church mga kapatid na belong na sinasabi sa 9 gifts of the Holy Spirit. Then that is the purpose mga kapatid. Yung 9 gifts of the Holy Spirit, yun po ang layunin, yun po ang purpose mga kapatid na mayroong interpretation of tongues. Okay? So, dito mga kapatid, basahin natin sa verse 9. So, likewise, except you utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known that is spoken? For you shall speak into the air. Kung magsalita ka daw ng iba't ibang wika na hindi naman naintindihan ng iba, paano nila maintindihan nga mga kapatid? Okay? Dito mga kapatid, tuloy tayo dito sa verse 14. For I pray in unknown tongue. Ayan, ito yung sinasabi natin. Sa verse 14, pinaliwanag ni Pablo yung kaibahan po ng praying in tongues in his private life. Okay? Not in the public worship or congregation mga kapatid. Sa kanya po itong sarili mismo. Okay? Pinaliwanag niya yung kaibahan ng praying in tongues at saka yung tinawag na the gift of tongues. Okay? Sabi dito sa verse 14, sapagkat kung ako'y nananalangin sa wika, okay? Nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu, datapwat ang aking pag-iisip ay hindi namumunga. Okay? Kung nag-pray daw siya in tongues, nag-pray siya sa espiritu, ngunit ang kanyang understanding or pangunawa ay hindi naging fruitful or hindi nagiging namumunga mga kapatid. Bakit? Hindi nga niya po naintindihan kasi nga unknown tongues, speaking in tongues. Ayan. So sa verse 15, sabi niya dito, ano nga ito? Manalangin ako sa espiritu at manalangin din naman ako sa pag-iisip. Awit ako sa espiritu at aawit din naman ako sa pag-iisip. Ayan. Anong ibig sabihin ni Pablo? Hindi lang tayo puro speaking in tongues mga kapatid. Kasi nga po, meron talagang iglesia na minamagnify nila yung speaking in tongues. Kapag wala daw speaking in tongues, walang revival. Wala pong ganun sa Biblia po mga kapatid at kaibigan. Okay? So, hindi po ganun mga kapatid. Dito po ay in order po ang utos po ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanya pong salita po ay in order po mga kapatid. So dito, sabi ni Pablo, hindi lang ako puro speaking in tongues. Kundi mayroon din siyang tinatawag na understanding. Ibig sabihin yung mga praying, nanalangin siya na may yung words mo talaga. Ayan. So it's not only speaking in tongues, kundi
yung sa kanyang sarili mga kapatid na wika. Ayan. So sa verse 15, ayan, sa verse 16 po mga kapatid, sa ibang paraan kung ako ay nagpupuri sa espiritu, okay, ay nasa kalagayan ng di marunong, paano siya makapagsabi na siya ay nawa. So dito mga kapatid, inano din dito yung speaking in tongues as worshiping in spirits. Ayan, in spirit po mga kapatid. So, else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupied the room of the unlearned say amen? Paano daw maintindihan yung iba kung ikaw ay nagpuri sa spirit? Sabi dito mga kapatid, at thy giving of thanks, seeing he understandeth not, na hindi nila naintindihan what thou sayest, kung ano yung sinasabi mo. Sa verse 17, for thou verily givest thanks well, sapagkat ikaw ay katotohanan ay nagpapasalamat kang mabuti sa iyong sarili, okay? Datapot ang iba ay hindi nagpapatibay. So ito po ay yung speaking in tongues mga kapatid na wala pong tinawag na interpretation. Okay? So dito po mga kapatid, kanina pinaliwanag ni Pablo in his private life na nag-speaking in tongues siya, ayan, na nag-pray din naman siya ng may sa kanyang sariling lingwahe. Pero sabi niya sa verse 19, yet in the church, okay, hindi na ito personal life niya, kundi in the church, I had rather speak 5 words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than 10,000 words in an unknown tongue. Pero sabi niya, doon sa iglesia, hindi na sa kanyang personal life or private life, mga kapatid, mas mabuti pang magsalita siya ng 5 salita, 5 kumbaga words na naiintindihan kaysa magsalita siya ng isang 10,000, 10,000 na words na hindi naintindihan. So, si Pablo mismo mga kapatid, hindi niya minamagnify ang speaking in tongues. Okay? We are talking about the church mga kapatid. Ang totoong revival, yung speaking in tongues na which is tinawag natin mga kapatid na the initial sign of receiving the Holy Ghost. Bakit revival? Bakit ito yung revival mga kapatid na term? Kasi nga po mga kapatid, from the word revival, death to life. Ayan. So yung sino mga nakaalam diyan, no? Sa mga doctor diyan, sa mga nurse, ayan, sa mga medics natin, i-revive. Ibig sabihin, death to life 'yan, mga kapatid. So, dito, matawag natin na revival when you receive the Holy Spirit from your past life na patay ka. Okay, hindi po literal na kamatay mga kapatid, but you are separated from the Lord. Nabuhay ka mga kapatid in the presence of our Lord Jesus Christ. Ayan. So yan po ay revival. But other tang mga kapatid na tinawag natin na praying in tongues, okay? So, nagkakamali kasi mga kapatid na ini-interpret yung sa iglesia na kapag walang speaking in tongues, dry na dry, walang revival. Hindi po ganun mga kapatid at kaibigan. So dito, pinaliwanag mismo ni Pablo. Ayan. So, dito naman mga kapatid na misinterpret din ng iba, na sabi nila, kaya nga wala nang speaking in tongues. Yung iba hindi na rin naniniwala speaking in tongues. At merong ding church mga kapatid, to be fair, na pinagbawal talaga. Hindi ko na lang i-mention, nasa ibang bansa. Pinagbawal na niya na mag-speaking in tongues ang mga member. Okay? Kasi nga, nakasulat daw doon, kung walang mag-interpret ay wala nang speaking in tongues. Ipaliwanag natin mga kapatid. Dito po sa verse 23, sabi dito, kung ang buong iglesia nga'y magkatipon sa isang dako, at lahat ay magsalita ng wika, at mangigsipasok ang mga hindi marunong, or mga unbelievers mga kapatid, or hindi nagsisampalataya, hindi baga nila sasabihin kayo yung mga ulul? Okay, kasi nga hindi nila naintindihan speaking in tongues ka doon. 24, verse 24. Datapwat kung ang lahat ay nagsipang hula, nagprophesy, okay, at pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong manghikayat, siya ng lahat, okay, masisiyasat siya ng lahat. Okay? Anong ibig sabihin? Pag nag-prophesy daw, at may pumunta doon na mga unlearned or mga unbeliever, ay masisiyasat siya ng lahat mga kapatid kasi naiintindihan niya. Anong ibig sabihin? Doon sa tanong kanina na ang speaking in tongues at prophesying ay pareho lang, hindi po mga kapatid. Kasi po, ang speaking in tongues, hindi natin yan naintindihan. Maintindihan natin yan sa pamamagitan ng interpretation of tongues. Pero ang prophesying is a direct message from God na naintindihan natin in our own language, in our own native dialect po mga kapatid at kaibigan. Ayan. So, ngayon, ituloy po natin mga kapatid ang basa sa verse 27. Ito nga yung sinasabi ko, hindi ko na kailangang ipaliwanag ito kasi malinaw. Pero inuulit lang po natin mga kapatid. If any man speak in unknown tongue, let it be by 2. Ayan. Ito ay
pinatutungkulan ni Pablo yung sa church. Kung mayroong mang magsalita ng iba't ibang wika, sabi niya dito, maging dalawa o higit sa tatlo at sunod-sunod ay ang isang magpaliwanag, mag-interpret. And let one interpret. Okay? Sa loob ng iglesia, sabi ni Pablo, kung may magsalita ng iba't ibang wika, dalawa lang or tatlo at ang isa ay mag-interpret. Bakit dito sinabi ni Pablo? Because ang purpose po ng gifts is for the edification of the church po mga kapatid. Pagpatibay ng iglesia. Paano ba napatibay kung hindi naintindihan? Napatibay mga kapatid not because of tongues. Yan po ang dapat natin maintindihan. Nasabi nila, walang revival na pag walang speaking in tongues. Hindi mga kapatid. Nagiging matibay, naging edification ang tongues kung mayroong kasamang interpretation of tongues mga kapatid. And that we call the gift of tongues and the gift of interpretation of tongues. Ayan. So sa verse 28, but if there be no interpreter, kung walang mag-i-interpret doon sa tongues, let him keep silence in the church. Okay? Hindi sa personal life mo hindi sa private life mo. Pwede ka mag-speaking in tongues, nasa loob ka ng kwarto, ikaw bahala dun. Basta as the Spirit gave utterance mga kapatid. Hindi yung gawa-gawa mong speaking in tongues, nakakatakot si mga kapatid. Dito, sabi dito, kung walang interpreter, manahimik siya. Okay? So, ano bang ibig sabihin ng silence? Yung iba ni literal na, tumigil ka na mag-speaking in tongues. Hindi po mga kapatid. Hindi po stop or keep quiet. Ang sinabi ito mga kapatid, silence. Ano bang ibig sabihin? Hinaan niya lang ang kanyang boses. Hindi po pinatigil ni Pablo. Kaya nga yung iba, na misinterpret nila, pinatigil na. Wala na daw speaking in tongues. May pastor na nagbabawal. Di na pwede mag-speaking in tongues dito. Kasamahan natin yan mga kapatid. Bakit? Sabi dito, sabi niya, let him keep silence. Mali. Ang sinabi ng Biblia, let him keep silence. Hindi stop mga kapatid. Anong ibig sabihin? Yung silence. Hinaan niya lang ang kanyang boses at na hindi naririnig ng iba. Sa kanya lang mismo sarili. Okay? Dito mga kapatid, bakit? And let him speak to himself and to God. Siya ay magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Ayan. It's between him and God po mga kapatid. So hindi po pinatigil ni Pablo. Manahimik ka lang. Hinaan mo ang boses mo. Ipagpatuloy mo yan. Pero sa iyong sarili at saka sa Diyos. Hindi na malakas mga kapatid kasi wala kang interpretation of tongues. Okay? So, yan po ay sinasabi ng Biblia. So, kapag nagsalita siya ng kanyang sarili, hindi natin yan matawag na gift of tongues. Okay? That is praying in tongues or pray, sabi ng mga kapatid na umaawit siya in spirit. Ayan. So, that is for the edification of himself, not for the church. Okay? So dito sa verse 39 and verse 40, the last verse po mga kapatid bago tayo magtatapos. Wherefore, brethren, covet to prophesy, na nasa inyong ang mag-prophesy, and forbid not to speak with tongues. Ito yung sinasabi ko mga kapatid. Ayan, sa mga nakapanood, okay, malamang baka nanonood ka sa video na ito. Yung church na pinagbawal niya na mag-speaking in tongues. Kukontra po tayo dito sa talata mga kapatid kapag ipagbawal natin. Hindi po natin pinagbawalan ang church na mag-speaking in tongues, ang mga tao, kundi kung walang interpreter, manahimik lang sa kanyang sarili na kung mag-speaking in tongues siya between him and God, hindi na sa iglesia, mga kapatid, na mag-benefit ang iglesia. Kasi edification of himself yun Sabi niya dito, nasain ninyong makapagsalita, mag-prophesy, ibig sabihin na intindihan ng lahat, pero wag nyong pigilan at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng iba't ibang wika. Ito po ay malinaw mga kapatid na forbid not to speak with tongues. Okay? So, kapag pinigilan mo mga kapatid, maaari kang magkasala dito. Sabi nga dito, huwag mong ipagbawal ang pagsalita ng iba't ibang wika. Okay? Kasi dalawang purpose niyan. Una, kung may interpreter, that is the gift of tongues, edification of the church. Kung walang interpreter, sa kanyang sarili, manahimik siya, edification of himself. So, sa verse 40, let all things be done decently in an order. Okay? Dapat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Bakit ba sinabi ito ni Pablo? Para po magiging maayos ang iglesia at hindi po magulo po mga kapatid at kaibigan. Ayan. So, pareho ba ang speaking in tongues prophesying? Hindi po. Ang speaking in tongues is hindi naintindihan kaya kailangan ng interpreter. Ang prophesying is hindi po tinawag natin na ito po ay hindi speaking in tongues kundi direct message in our own language, in our own native dialect po mga kapatid at kaibigan na naintindihan directly ng mga tao. So ano bang kaibahan ng speaking in tongues doon sa initial sign? May nakausap din ako mga kapatid bago lang na
sa Acts chapter 2, meron daw nag-interpret. Walang interpreter po doon, mga kapatid. The initial sign, walang interpreter. Ayan. The initial sign na speaking in tongues, walang interpreter. And then the praying in tongues, walang interpreter. So, only ma-determine natin na ito ay gift of tongues, it's because there is an interpretation of tongues for the edification of the church. Ayan. So, dito po nagtatapos, mga kapatid, ang ating usaping speaking in tongues. Ayan. So, may mga tanong pa actually, pero dahil hindi naman ako pastor, ang tanong po ay para po sa mga pastor. Iiwan ko itong tanong kung sakaling may mga pastor na nanonood sa atin ngayon dyan, pwede nyo bang sagutin ang tanong na ito? Kasi ako, hindi ko to sasagutin dahil para sa inyo ang tanong na ito. May nagtatanong, sabi niya, Brother BJ, paano yung mga nag-speaking in tongues na kung saan gustuhin lang nila? Nasa pulpit, at sabi pa doon nung isang nagtanong sa akin, Brother BJ, yung pastor kasi, sorry, hindi niya pastor, pero palagi niyang naririnig, every time daw na nasa pulpit, ay palagi niyang naririnig yung speaking in tongues before siya mag-preach. Kahit manalangin siya sa preaching, meron talagang always na speaking in tongues. Tapos yung speaking in tongues na yun, sabi niya, na-memorize ko na nga yung kanyang speaking in tongues. Ayan. So, sa lahat ng ating mga pastor dyan, anong masasabi niyo tungkol dito? In my view, hindi ito sagot doon sa tanong niya. In my view, sa akin mga kapatid, hindi po tayo pwedeng, hindi ko sinabing gawa kayo ng speaking in tongues. But in my view, mga kapatid, ang speaking in tongues, it came from God. Hindi po natin yan pwedeng mag-create or mag-invento, mga kapatid, ng speaking in tongues. Ayan. So, in the church, mga kapatid, minsan nami-mislead tayo sa tinatawag na interpretation po sa Biblia. Kaya po, ang iba, yung dinidesire nila, ang mag-speaking in tongues. Okay? Sa mga hindi pa nakatanggap ng banal na espiritu, ang dinidesire nila, mga kapatid, is mag-speaking in tongues. Ayan. So, which is, hindi po, mga kapatid, ang i-desire natin to receive the Holy Ghost, and then when we receive the Holy Ghost, magpo-flow na kasi yun, mga kapatid. Si Cornelius, hindi niya alam yon na hindi nga niya expect na makatanggap siya ng banal na espiritu. Pero namangha ang mga Hudyo, bakit si Cornelio naka-receive ng Holy Ghost? Paano nila nalaman? Dahil nag-speaking in tongues, mga kapatid. Hindi nila yun expect, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi rin sila sinabihan, mga kapatid, na ni Jesus Christ, mag-speaking in tongues kayo, na kapag natanggap yung Holy Spirit, hindi, nagpo-flow na lang po yun, mga kapatid. Binigyan sila ng sign na meron kayong maririnig. Kaya naintindihan po natin, mga kapatid, ano yung narinig nila? That is speaking in tongues. Kaya naintindihan natin ngayon, the initial sign that you receive the Holy Ghost is the speaking in tongues po, mga kapatid. Magkaiba po yung gift of tongues and then yung tinawag na the praying in tongues. So, sa mga nanonood na mga pastors, paano nyo ito sasagutin? Na sabi nila, may mga siguro nahiya silang magtanong sa inyo, pero bilang ako ay nasa social media, nais kong bigyan ng panahon ito para naman mawala yung agam-agam ng iba. Na kapag nandun ka sa pulpit, parang ang iniisip nila ay nag-speaking in tongues ka lang kung kailan mo siya gustuhin. At saka yung speaking in tongues mo, paulit-ulit nilang naririnig. Sabi niya, nami-memorize na namin yung kanyang speaking in tongues. Ganito nga yun hindi ko nababanggitin, mga kapatid. So, ano ang paliwanag nyo tungkol dito po, sa ating mga pastors dyan, ating mga preachers, na sinabi ng ilang mga membro na ito ay na-memorize na nila ang yung speaking in tongues at kung kailan daw ninyo gustuhin nag-speaking in tongues. So, isa pa dito sa mga tanong po, mga kapatid. I think iiwan ko itong mga katanungan dito. Ayan, so magbasa pala tayo ng comment, mga kapatid, from Oscar Custodia. I think nasa USA siya, mga kapatid. Praise the Lord. So, babasahin po natin na munti ko na makalimutan. So, isa lang comment, basahin natin, mga kapatid. Sabi niya, si Kuya Chito ito, kasama ko sa New Beginning, iba ang gift of prophesying sa tongues, known tongues, ang prophecy, di kailangan ng interpretation. Good. And gift of diverse tongues, kailangan ng gift of interpretation. And una pala, nagpasalamat ako kay sa ating General Superintendent sa USA, mga kapatid, Sir David Bernard, na pinag-usapan din namin ito. So, bawat pinapahayag natin dito sa Gospel Force ay dapat po maging maayos po, mga kapatid. Kaya na-topic din namin ito. Kung sinong mga gustong ma-confirm na talagang pinag-usapan namin ito, pwede kayo mag-message sa akin. I-send ko yung screenshot ng aming conversation. Ayan, so okay lang naman siguro kay Sir David Bernard. Ayan, so yan po, mga kapatid at kaibigan. So may isa lang akong i-clarify, mga kapatid. Mayroon kasing nagtuturo na tungkol doon sa, ito iiwan ko rin sa inyo, mga kapatid, kung tama ba itong katuruan. Kasi bilang nga na hindi pastor,
Okay? Hindi ako sasagot ng pangpastor po ng mga tanong. Kung personal na ito mga kapatid. Okay? Kayo po ang sasagot nun. So may nagtuturo mga kapatid na para daw makareceive siya ng Holy Ghost, ipag-pray mo daw siya at saka ilapit mo yung kanyang yung bunganga doon sa kanyang tenga at sabi niya, dapat ikaw na nag-pray sa kanya, mag-speaking in tongues ka rin para marunong siya mag-speaking in tongues. Sa tingin niyo mga kapatid, tama kaya? Ayan, although nasagot natin ito sa mga ibang video natin. Tama kaya na ganun ang gagawin? Na is it biblical mga kapatid na ganun ang gagawin na ilapit mo ang iyong kapag daw nag-pray ka para daw makapag-speaking in tongues siya, ay ilapit mo ang iyong bunganga doon sa kanyang tenga na mag-pray ka na mag-speaking in tongues ka. Ayan. Is it biblical mga kapatid na sa ganung paraan na ma-receive niya ang Holy Spirit? Okay? So, kumbaga ang lumalabas mga kapatid, ang dinidesire niya is ang mag-speaking in tongues. Ayan, yan po ang kumbaga naintindihan natin doon sa kanyang ano. So, sa ating mga kapatid, hindi natin dinidesire ang pag-speaking in tongues kasi mag-flow na nga po yan mga kapatid. When we talk about receiving of the Holy Ghost, so ang inano natin is makatanggap siya ng banal na espiritu. And then mag-flow na po yun mga kapatid, the initial sign. Ayan. So, hindi kaya mga kapatid na kapag binubulungan mo siya na nag-speaking in tongues ka, sige, mag-speaking in tongues ka na. Meron talaga nagpipray mga kapatid, sige, mag-speaking in tongues ka na, Brad. Ano sa tingin niyo mga kapatid? Ayan, kayo po ang sasagot niyan kasi pastor din po ang nagturo. I-comment nyo sa baba kung ano yung mga ano nyo. Bakit ko to sinasabi? Dahil po para maging malinaw. Sabi man ni Apostol Pablo, maging man kami or mga anghel na mangaral ng ibang ebanghelyo ay itakwil. So, sa atin mga kapatid, kailangan nating pag-aralang mabuti. Ayan. Pero sa akin, hindi big deal mga kapatid. Ayan, tinapik lang natin to dahil part ito po ng ating tinawag na pangangaral ng ebanghelyo. So yan, dito po nagtatapos ang ating usaping speaking in tongues. And then mga kapatid, tutungo na po tayo doon sa atin pong mga susunod na video. Ayan. So, itatalakay ko ang mga, magsisimula na tayo mga kapatid sa Godhead. Ayan, babalikan lang natin konti yung salvation, yung conclusion niya. Ayan. At saka magsisimula na tayo sa Godhead and be ready po mga kapatid sa mga susunod natin na topic about Genesis 1:26, sinong kasama ng Diyos, anghel ba or kanyang salita, ang kanya bang kausap, ang kanyang sarili. Ayan, pinaka-common natin yan ng mga questions na maraming nagsisend sa atin. Pangalawa mga kapatid, na itong the baptism of Jesus Christ, paano yan? Tatlo nga talaga sila eh. May nagsasalita, may binautismuhan, at saka may Holy Ghost na nag-anyong kalapati. Ayan mga kapatid, tatalakayin po natin yan dito po sa ating mga susunod na video. And salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.